Ito yung bago mga ka-farmers. Meron ako nadaanan na nagtitinda at nag-aalaga ng haluan. Hindi po pwede na hindi ko ito ipapakita sa inyo. Baka magkaroon lang tayo ng idea kung papaano kikita sa pag-aalaga ng haluan. Isang magandang araw sa inyong lahat mga ka-farmers. Isa na naman video ang ating nakalap upang ipakita at magkaroon tayo ng idea. Bago ito mga ka-farmers, bibihira lang ang nagaganito o nag-aalaga dito sa atin. Habang ako'y nag-iikot, meron tayo nadaanan sa may MacArthur Leyte. Isang ka-farmers na nahiligan niyang mag-alaga ng haluan. Simula sa fingerlings hanggang maibenta ito. Ang ganitong klaseng isda, dapat meron tayong kaalaman paano natin alagaan. Kasi pag hindi natin alam at pagsasama-samahin natin yung malaki at malait, sigurado uubusin, kakainin yung mga maliliit. Ibig sabihin, ang haluan ay may pagka-carnivorous. Pag malalaki na, kaya ito kumain ng kapwa niya isda, palaka at iba't ibang klaseng mga insekto. Pag ganito palang kalaki ang mga haluan, pwede itong pakainin ng floating feeds na pinapakain sa hito at pinapakain sa tilapia. Kaya kung tayo mag-aalaga nito, hindi tayo mahihirapan sa kanilang pagkain. Ngayon naman, pag-usapan natin kung paano sila nagbre-breed at saan sila kumukuha ng fingerlings ng mga haluan. Paglaking probinsya ka at sanay ka sa mga sapa, sanay ka sa palayan, siguradong lamang ka dito. At alam mo to mga ka-farmers. Sa mga sapa at mga palayan, marami tayong makikita ng mga fingerlings ng mga haluan. Dahil nga sa sobrang liit nila at mailap itong hulihin, kailangan natin gumamit ng mosquito net. Ang inyong nakikita, ayan po yung mga fingerlings o mga maliliit na haluan mga ka-farmers. Para mahuli natin yan, maglagay tayo ng maliliit na butas ng net doon sa unahan kung saan natin sila papapuntahin. Para sa akin, madali lang silang hulihin mga ka-farmers. Pero sa mga hindi sanay, sa mga probinsya, medyo mahihirapan kayo nito mga ka-farmers. Ang tawag dito sa amin mga ka-farmers ay bulwag. Ang isang grupo ng bulwag ay naglalaman yan ng libo-libo na mga fingerlings ng mga haluan. Sa inyo mga ka-farmers, ano ba ang tawag nito? Pag nakakita kayo ng fingerlings, huwag nyo lang bubulabugin. Bakit mga ka-farmers? Dahil nandyan lang sa tabi yung inahin at saka yung asawa. Nagmamasid lang sila. Pag napansin nila na mayroong banta o panganib sa kanilang mga anak, hihigupin nila yan, ilalagay sa kanilang bunganga. Ganyan sila kautak at magaling ang mga haluan. Kaya kailangan alam natin paano hulihin ang mga fingerlings ng mga haluan. Kaya kung malapit tayo sa mga palayan, sapa, libre lang natin makukuha ang kanilang mga fingerlings. Yun nga lang, kailangan nating pagsikapan para tayo magkaroon. Sa isang araw sa pag-iikot mo sa mga sapa at palayan, kung makakahuli ka ng isang grupo ng fingerlings ng mga haluan or dalawa, tiba-tiba na yun mga ka-farmers. Kasi ang bawat isang grupo ay libo-libo ang bilang na meron sila. Kung gagawa tayo ng fish pan para sa ganitong isda mga ka-farmers, kailangan paghiwa-hiwalayin natin bawat sukat, bawat laki ng haluan. Kasi pag mayroong maliit at mayroong mga malalaki, siguradong kawawa yung maliliit. Kakainin nila. Kaya halos walang nag-aalaga dito sa Pilipinas ng haluan kasi kulang sa kaalaman, kulang sa diskarte. Pero pagdating sa ibang bansa mga ka-farmers, katulad ng India, Thailand, Malaysia, mayroon silang mga fish pond ng mga haluan na nagpaparami sila. So kung kaya nila mga ka-farmers, kaya din natin yan. Bakit ko yan nalaman mga ka-farmers? Noong nandoon ako sa Qatar, noong ako ay nasa abroad pa, nakita ko sa Lulo, isang malaking supermarket po yan, pagmamayari ng mga Indiano. Sa supermarket, mayroong mga isda, kasamang nakadisplay ang haluan at nakalagay galing sa India. Kaya naalala ko ito mga ka-farmers, sabi ko bakit hindi ko i-share sa aking YouTube channel para yung iba nating mga ka-farmers at lalo na pag malapit tayo sa sapa at mga palayan at mayroon tayo nakikita na mga fingerlings na mga haluan, pwede natin hulihin at gumawa tayo ng pond at magsimula tayo sa haluan farming na pwede tayong kumita. Nag-research ako kung paano mag-breed ng haluan mga ka-farmers. Kung ano ang ginagawa sa African Hito,
halos magkapareho lang. Ito naman yung nakalagay nila sa aquarium na mga haluan. Kung ikaw ay bibili, 450 ang kilo, ikaw ang pipili at kakatayin nila kung iyong palilinisan. Dito sa amin mga ka-farmers, masarap ito na ginataan. Yung adobo sa gata na pinatuyo na medium anghang, sarap na pulutan at syempre pang ulam na rin. Kung papapiliin natin ang ating mga customer kung African hito or haluan, sigurado mas pipiliin nila bumili ng haluan. Mas masarap ang haluan at bibihira lang ang nagbibinta nito. Noong nandoon ako sa Qatar sa una mga ka-farmers, bumili ako ng 1 kilong haluan pero hindi ganoong kasarap dahil frozen na. Iba yung lasa ng frozen at saka yung fresh na fresh pa. Katulad dito, gumagalaw pa mga ka-farmers. At para naman sa ating mga ka-farmers na magtatanong, ilang months ba pwedeng ma-harvest o mapakinabangan ang mga haluan? 4 months to 6 months, pwede na silang i-harvest. Pero mas mainam na papaabutin natin ng 5 months to 6 months para malalaki at nakakainganyo sa ating mga customer. Ang haluan mga ka-farmers, hindi katulad ng African hito. Ang African hito, pag napakalaki na, oversize, mababa ang presyo, at medyo nakakaumay na. Ibahin nyo ang haluan mga ka-farmers. Pag malalaki, mas nakakaakit, mas maganda ang katawan, mas masarap ang kanyang laman. Ang binibinta nila dito, araw-araw presko, kasi hindi nila kinakatay. Kakatayin na lang nila pag once na merong bibili. Ilalagay lang yan sa kanilang aquarium. Ito yung aking mga sinasabi mga ka-farmers. Ang tawag dito sa amin, pag malalaki na, turungaw. Pag maliit pa, turubay. Sa inyo mga ka-farmers, ano ba ang tawag pag malalaki na haluan? Pag ganyan kalaki ang ating mga haluan, siguradong mapapaibig ang ating mga customer. At para naman sa ating mga customer na magtatanong, paano ba natin imamarket? Huwag niyong problemahin ang pagmamarket mga ka-farmers. Problemahin niyo kung paano tayo magsisimula, paano natin pag-aaralan. Dahil ang market, pag mayroon tayong produkto, napakadali lang ibenta. Dahil sa social media na nagkalat ngayon, pwede nating i-post sa Facebook, TikTok at sa inyong YouTube channel. At dahil nga kilala sila sa kanilang lugar na nagbibinta ng mga haluan, kinukulang sila ng supply at mayroon silang naisip na paraan para madagdagan ang supply na kanilang pwedeng maibenta. Sa bawat mga tambay at walang trabaho, pinaalam nila na pag makahuli sila ng mga haluan, pwede nilang bilhin ng 300 ang kilo. Malaking tulong yan para sa mga walang trabaho, manghuli ng haluan at mayroon na silang sure buyer. At pagdating naman sa kanila mga ka-farmers, ibibinta nila ng 400 bawat kilo. Depende sa dami ng supply. Minsan umaabot pa ng 450. Base sa kanyang ibinahagi sa atin. Bawat kilo ay kumikita sila ng 100 to 150. Kaya para sa ating mga ka-farmers, nandito ka man sa Pilipinas or nasa abroad, naghahanap ng pwedeng gawin for good business at nagtatrabaho ka ngayon, balak mong mag-resign at nagplaplano ka kung ano ang for good business o retirement business na pwede mong pasukin, marami mga ka-farmers, kailangan mo lang pag-isipan. Depende sa inyong kakayanan at diskarte. Isa po ito na example na ating ipinapakita sa inyo. Sa pagtatrabaho mga ka-farmers, sure ball ang kita. Pero kung magkano ang kita mo, yun lang ang inyong kikitain. Pero kung papasokin mo ang pagninegosyo, wala kang amo, ikaw ang may hawak ng oras mo. Kung ano ang maiisipan mo na pwede mong pagkakitaan, pwede mong pasukin. Basta't nakafocus ka lang. Huwag kang aayaw kung mayroong mga pagsubok. At alam niyo ba mga ka-farmers na ang haluan ay masarap gawing tuyo. Pag ginawa ng tuyo mga ka-farmers, na ibibinta naman ito ng 700 to 800 ang bawat kilo. Sa mga merkado makikita natin ito mga ka-farmers, kasama ng mga tuyo na palos. Kadalasan nabibinta dito yung ating mga katutubo. Ibig sabihin mga ka-farmers, mayroong pera sa pag-aalaga o pagbibinta ng haluan. Ang mga ibang tawag dito ay turubay, dalag, turagsoy, at sa mga hindi pa nakakaalam, ang turagsoy na kanta kinuha sa pangalan sa isda na ito. May talamnanan, torags nga ako nadakpan, ginhimo ko nga linagpang. So ayun mga ka-farmers, klaro kaayo, dyan kinuha ang kantang turagsoy. At sa English naman, ito ay tinatawag na snakehead. So ayun lang mga ka-farmers, sana ay nagkaroon kayo ng munting idea at buhayin muli natin ang pag-aalaga
ng turubay, haluan, or ano man ang tawag sa inyong lugar. Dahil dito sa Pilipinas, kukunti na lang to sila kasi nga minsan kinukuryente yung pagkukuha sa kanila. Kahit pinagbabawal, marami pa rin ang gumagawa. Marami tayong mga ka-farmers na silent viewer, hindi pa nakapag-subscribe sa ating channel. Ang iyong pag-subscribe ay napakalaking tulong. Ako po ay nagpapasalamat. Ang isang pag-subscribe mo ay napapakita ng pagsuporta sa ating mga ka-farmers. At para marami pang mga farmers ang ma-inspire, makapanood na ating video at magkaroon ng idea, maaari mong i-share sa inyong Facebook page, YouTube channel ang ating videos na ito. Hanggang dito na lang, maraming salamat sa pagsama nyo sa episode na ito. God bless po sa ating mga ka-farmers at sa ating mga minamahal sa buhay.